Ang pangit daw nung custard cake natin. So sabi ko hindi pangit yan. Pangit lang yung pagkakagising ko dahil namali ako ng cut. So ito na nga gumawa ako ng ube custard cake. Ang gamit ko nito ay whole egg. Kaya naman tara tuturuan ko kayo ng mga tips at technique. Una syempre nag-burn na muna ako or nagluto muna ako ng sugar. Gumamit ako rito ng 1/4 plus 2 tablespoon ng white sugar at ika-caramelize natin to. Hindi ako dito naglalagay ng tubig. Gusto ko yun dumidikit-dikit siya sa pan tapos mapait kapag naluto na. Dapat katamtaman lang yung apoy, wag masyadong malakas kung ayaw mong masunog ang sugar. Pero sinusunog natin yung tamang-tama lang. Set aside lang natin para mag-cool down at i-mix natin ating dry ingredients. Gagamit tayo ng 1 cup plus 2 tablespoon na Philmico cake flour, 1 teaspoon of baking powder, half teaspoon ng salt. Gamit ang kanang kamay, haluin lang natin ito para mag-combine and then iset aside. At pagkatapos sa isa pang mixing bowl, gagawa na tayo ng ating leche flan. Ito yung pinaka-custard niya or caramel. Gagamit tayo ng 4 large egg at 1 egg yolk, 1 tin can ng evaporated milk, wag yung creamer and then 1 tin can na condensed milk, wag din yung creamer. May possibility na hindi mabuo yung custard or leche flan kapag hindi yung puro ang ginamit nyo. Maglagay lang tayo ng half teaspoon dito ng vanilla emulco. Pagkatapos, syempre, haluin na natin. Haluin hanggang sa ma-mix pero wag masyadong mahalo kasi papasukin siya ng hangin, magbabubbles yung ating leche flan. So, salain lang natin ito ng 2 beses para mas smooth at creamy ang ating leche flan. So, gamit yung pinagsalaan natin na bowl, maglagay tayo ng 4 egg yolks para tibid sa hugasin yung pinagsalaan ng ginamit. Maglalagay lang ako rito ng 1/4 cup na sugar. Beat lang natin silang dalawa ng egg yolks hanggang sa maging ganito yung kulay. Pagkatapos maglalagay lang ako rito ng 1/4 cup of chiffonade or cake oil. At maglalagay lang ako ng 1 teaspoon na ube emulco or yam emulco. 1 teaspoon lang sapat na yan dahil purong-puro naman siya. So, simutin lang natin yung teaspoon kasi kumakapit dyan yung flavoring kasi thick yung consistency niya. Haluin lang natin ito and then isi-sift in na natin yung ating mga dry ingredients. To make sure na wala talagang buo-buo at walang lumps yung ating mixture. So, ayan na nga, sift in na natin. Pagkatapos, haluin natin to pero wag mo i-overmix Don't overmix our batter ng cake. And then, ayan, kapag wala ng trace of flour at smooth na, set aside na natin at gagawa na tayo ng meringue. Sa isang bowl, ilagay lang natin ang ating 4 egg whites and then half teaspoon ng COT or cream of tartar. Pwedeng gumamit ng vinegar o kaya naman ng lemon juice, doblehin nyo lang yung sukat. And then, kapag frothe stage na, ilagay na natin ang dahan-dahan ng ating sugar. Gumamit tayo rito ng 1/3 cup na sugar sa ating meringue. Mix lang natin hanggang sa maging stiff peak and then divide lang natin yung ating meringue sa 3, then ilalagay na natin siya sa ating cake mixture. Cut and fold lang yung gagawin natin na method and then pwede namang fold and fold lang din. By this means, may iwasan natin na mag-shrink yung ating chiffon or pinaka-cake ng ating custard cake. Kapag pantay na yung kulay ng ating meringue at cake mixture or ng butter, ganito dapat yung kalalabasan. And then, itatransfer na natin siya sa ating baking pan. 8.5 inches or 9 inches pwede mong gamitin na baking pan. And then, sinala ko ulit yung ating pinaka-custard. Huwag ka muna umalis dahil hindi pa tapos. So, ito yung ganito yung paglalagay dapat ng iyong cake mixture. Ayan, ganyan-ganyanin mo lang siya. After this, pwede mo nang ibuhos yung ating natitirang na cake mixture. So, dahil steam nga yung gagawin natin, hindi natin ito ilibibake sa oven. Kailangan sa paglalagay ng foil is huwag masyadong close dun sa pinaka-butter kasi mahihirapan umalsa yung ating pinaka-cake. Nilagyan din natin ng foil para maiwasan siyang matuluan ng tubig. So, ito na kailangan nag-i-steam ka na ng tubig bago ka matapos sa paggagawa ng cake kasi mahihirapan ka. Kailangan isa lang natin kagad dito. Para kang nag-preheat ng oven, kailangan kumukulo na rin yung iyong ini-steam na tubig bago mo isa lang ang ating cake. Pagkatapos nga ng 60 minutes, ayan, luto na yung ating custard cake. Medium heat lang yung ginamit natin pero wag masyadong mahina kasi hindi maluluto yung pinaka-leche flan niya. Pagkatapos maluto, ito na yung itsura niya. Papalamigin na natin muna sa room temperature, saka natin i-chill ng 4 to 6 hours. Kapag masyadong mahigpit yung foil mo, ganyan ang itsura niya, medyo tabi-tabingin yung ibabaw. So, nakatulog na ako, kay gising ko lang kaya in-unmold ko na ito at pumaling-paling nga yung pag-unmold ko sa may gilid. Pero sayang no kung diretso sana, di ba? At alam nyo ba, kailangan samahan nyo ng dasal kapag mag-unmold nito kung perfect ba or not. Perfect naman siya kaso nga yung pagkaka-scrape ko sa gilid o ayan, di ba, kitang-kita mo naman tabingi. Kapag mag-i-scrape ka sa gilid, make sure na yung knife na gagamitin mo nakasagad sa gilid para naman walang naiiwan. Para pag unmold mo, perfect ang iyong custard cake. Kung ayaw mo ng flavoring, pwede kang hindi maglagay ng ube flavoring. At syempre, ito na yung pinaka-aantay natin, tikman na natin. And then nilagyan ko na muna ng markings para naman bago hiwain, ispantay-pantay yung hiwa natin. Lalagay natin yung link sa baba kung saan nabili kasi tatanungin mo na naman kung saan ko nabili, di ba? So, ayun nga, excited tayo. Huwag kang excited sa pagluluto ng custard cake kasi may hilaw yung iyong leche flan. Kung ito gusto ko medyo hilaw-hilaw, pero hindi naman siya hilaw, kaya makikita mo medyo
melted pa yung gitna. Niluto ko lang ito ng 50 minutes kaya ganyan dahil gusto ko yung medyo soft yung center ng ating leche flan. O diba, hindi mo na kailangan ng oven, steam lang, pwedeng-pwede ka na makakain ng masarap at makapal na leche flan ng custard cake. Kaya naman anong pang inaantay mo? Mag-follow lang para sa marami pang tips at recipe na talaga naman na mapapa-oops ka sa sarap!